kayong mga OWA, makinig po kayo, no? Napaka-unfair niyo rin po kayong mga taga-OWA. Alam niyo bakit? Buti pa yung mga, ayaw ko naman sabihin na girahin kami para makakuha ng 170,000 pesos. Ganon kadali. Diba? Yung mga naripat sa Lebanon, nabalitaan nyo ba yon? Ito, papanood ko sa inyo. Ang bilis nakakuha ng pera. Ako, wala nang problema sa mga kapwa nating OFW kasi pinauwi sila eh. Wala na silang sahod eh. Wala na silang monthly na kinikita kasi nga may gera. Naintindihan ko po yung ating mga kapwa OFW. Pero yung pamamalakad ng OWA, marami ding mga humingi ng concern na katulad ng distress. Di ba sabi nila yung 20,000 magbibigay. Eh bago ibigay, napakadaming requirements bago makakuha. I'm sure yung iba hindi pa talaga nakakakuha. Iilan lang, kumbaga binibigyan, iilan lang para ipakita na nagbibigay sila. Pero the rest hindi na. Ngayon, may papanood ako, may papakinig ako sa inyo. Paano ko nasabi? Unfair. So kailangan paggirahin yung bansa natin saka tayo bibigyan ng mga benepisyo na yan. Okay, so papanoorin natin. May papakita ko sa inyo. Shoutout sa iyo, Bisan Pono Vlogs, okay? For to see you. Kaya po, maraming salamat for everything and first of all, thanks to God for everything. Amen! Biro mo, may assistance agad, 75,000 plus 75,000 pa ulit. At hindi lang ito mga kababayan, plus 20,000 pesos pa mula sa DSWD. Ganito kalaki ang nakukuha ng mga ripat OFWs. Kaya't ito ang binitawan ng isang dating OFW matapos marinig ang press briefing na mabibigyan ng direktang cash assistance ang bawat OFW na napauwi sa Pilipinas sa pamamagitan ng ripat. Makakatanggap kasi ang bawat isa ng tig 150,000 cash assistance plus 20,000 pesos mula sa DSWD pagdating sa Pilipinas nang walang kahirap-hirap. Di tulad di umano sa mga distress OFW na kailangan pang magpakahirap mag-comply ng mga requirements para makakuha ng cash assistance sa OWA. Ayan, so putulin ko muna saglit. Yun yung yun yung pinost ko kahapon regarding do sa 20k na distress, yung mga inabuso, ganon. Pero bago ka makakuha, pahirapan din. Sige, tapusin natin to. Gaya na lamang itong ating mga kababayan, sila ang mga mapalad na OFWs na naripat galing bansang Lebanon dahil sa giyera. Kaya't kwalipikado silang makakuha ng 75,000 pesos sa DMW at 75,000 pesos naman sa UWA at may dagdag pang 20,000 pesos mula sa DSWD. Tulong ng DMW, magka-partner kami, hati kami ng mga binibigay sa mga OFW. Kaya po, maraming salamat for everything and first of all, thanks to God for everything. Amen! Ito yung patunay mga kababayan, kung pagsasamahin, umabot ng 170,000 pesos ang nakuha nila ng walang kahirap-hirap. Napakalaking bagay nito mga kababayan, kaya kung gusto nyo sumama sa ripat, ito ang makukuha nyo pagdating sa Pilipinas. Ayon dito sa may-ari ng video, kailangan nyo lamang daw di umano magparehistro sa embassy para makasama kayo sa ripat. Narito basahin nyo po ang nasa screen. Baka sakaling gusto nyo rin magpa-register at magpasama kayo sa ripat. Kung sa OWA, pahirapan ang pagkuha ng cash assistance, dito sasama ka lang o magpalista sa embassy for ripat, makakakuha ka ng ganyang kalaking pera nang walang kuskus balungos na mga dokumento. Ito ang dahilan kung bakit nasabi ng dating OFW na ani sa kanya, kailan kaya magkagera sa Middle East para lahat ng OFWs na umuwi ay makakuha ng ganyang kalaking cash assistance sa OWA at DMW na walang kahirap-hirap. Matatandaan kasi na maraming OFWs ang napauwi na walang tulong na nakuha mula sa gobyerno at pahirapan pa di umano makakuha ng cash assistance sa OWA. Dadaan pa sa butas ng karayom. Pero pagdating dito sa ripat at kung kasama ka, napakadali lang nila ibigay ang pera. Kaya kahit sino naman siguro talaga ay mapapaisip. Buti pa yung bansa na ginigira. Biro mo, may assistance agad, 75,000 plus 75,000 pa ulit. Kailan kaya gigirahin yung Middle East para yung uuwing mga OFW mabigyan man lang din ng kalaki. 5,000, 10,000 nga lang. Pahirapan. Hirap ilakad eh. Tama ka, idol. Tama yan.
Wala eh. Stress OFW. Stress na Ayon stress dito sa tayo. isang komento, dapat lahat ng OFWs na umuwi ay bigyan ng cash assistance o di kaya ay pensyon man lang. Yes. Pareho naman kami nagbayad Yes, ng OWA. tama. Kung may ganyan pala, bakit yung iba papahirapan pa para makakuha ng cash assistance? Eh pwede naman palang ibigay yan ng walang maraming hahanap. Yes. Ikaw kabayan, bilang isang OFW na nagpapadala ng pera sa Pilipinas at nagbabayad ng OWA, ano ang masasabi mo sa videong ito? Pakikomento ang inyong saloobin at pananaw. Salamat at lagi po kayong mag-ingat kung saan man kayo ngayon. Yan, maraming salamat. Ayan, Bisan Yuno Vlog. So, thank you po sa video nyo, no? Hiniram ko lang. And bago ako mag-react, tama po yun, no? May mga nagko-comment din sa mga sa post ko regarding po dun sa 20K, yung program na Balik Pinas, Balik Hanap Buhay. Babasahin ko lang, bibigyan ng reaction to, yung itong video na pinakita ko sa inyo. Sabi, wag na kayo aasa mga kabayan, masasaktan lang kayo, okay? Correct, scholarship nga, pinipili lang nila, wag na oy, okay? Correct, wala naman makukuha, sasabihin lang para lang daw sa mga distress o OFW. Tapos meron pa si Miss Dragon. Galing po ako ng OWA. Ayan may comment yan galing sa mga nagko-comment doon sa past video ko. Galing doon sa OWA Naga, wala naman ako nakuha 20K. Kasi daw, okay? Kasi daw, makakatanggap lang yung minamaltrato ng amo at di tapos yung kontrata. Okay, wala naman tayong hindi man tayo kontra doon sa mga kapwa nating OFW na distress, inabuso, dapat bigyan talaga. So hindi naman kagustuhan ng kapwa OFW natin. So, tama, asa pa kayo, magaling lang sila magsalita. Kadawi ko nag-renew ako ng OWA, sabi ni Quills on TV. Nag-renew ako ng OWA membership ko, tapos nag-apply ako ng scholarship para sa anak ko na mag-college. Di naman inaprubahan. O, kita mo. Ang para sa akin, itong part ko naman, tama yung sinabi ng isang lalaki, idol, na sana girahin. Sana, wag naman. Yung common sense ba na sana girahin para mabigyan tayo ng 170,000 pesos. Imagine mo yung Lebanon, baka yung iba dyan, uwing-uwi na, tapos nagkataon na may gera, di may chance sila, nagkaroon pa ng 170,000. Unfair kasi yan, no? Alam nyo mga OWA, ganito yon. Meron din, pag umuwi ng bangkay, umuwi ng malamig na bangkay, may binugbog, saka nyo bibigyan ng assistant. Ba? Para sa akin, alam nyo, sinaktan man yan, may gera man yan, inabuso man yan, di ba? Basta nakauwi lang din na maayos, dapat pantay-pantay. Ang gusto ko nga sa mga nakaupong senador o nasa OWA, ganito lang kasimple dapat, para lahat pantay. So every 2 years, every contact uuwi yung isang OFW, automatic may bibigay na assistance. Sinaktan man yan o hindi, buhay man o hindi yan, dapat meron automatic yon. Kung sinaktan, kung ano yan, so dapat iba na yung calculation yon, dagdag dapat. Ang point ko lang dito, uwi kang buhay, ligtas, maayos, dapat merong 5,000, 10,000 man yan, o 20,000. May makukuhang assistance dapat. Yun yung goal ko sana. Every 2 years, every renew, 3 years, 4 years, depende sa year mo. Yung long term mo dito, yun ang makukuha mo. Assistance, yun automatic na yun. Dapat may ganon. Hindi lang yung distress, hindi tapos yung kontrata. So unfair naman doon sa mga, alam niyo yun, kaya minsan nakakasama din ng loob katulad nito. Yung 20K, bago makakuha, maraming mga requirements, kailangan distress. So, minsan, nagbibigay sila, baka 20 tao lang, 30 tao lang, para lang may programa na ipapakita, tapos wala na. Nag-gets nyo, dapat continuous, hindi yung ningas kugon. Ako, never pa naman ako nakakatanggap ng mga ganyang allowance. Yun, meron akong nakuha sa airport, 500. Diba? Pero sa 10 years wala. So, sana may senador. Dapat tayo mga bumuto na maka-OFW. Dapat may nakaupo senador na OFW. Yung sinabi ko na every contract 2 years, automatic may panghanap buhay. Okay, ulitin ko, sinaktan man yan o hindi. Basta tapos yung kontrata, buhay man hindi. Dapat automatic may pera. Pumunta siya sa OWA, may pakita, passport, automatic bigay. Dapat ganun. Hindi yung kukailan binugbog, kukailan. Hindi ganun. Hindi maganda yung trato. Yung sana baguhin nyo mga OWA. Yun naman, suggestion lang. Huwag kayo magalit. Pikon ka, hindi pikon po kayo. No? Sa ANEL, dapat ganun po. Yun sa mga DMW, sana po, magtulong-tulong din po kayo para din sa aming OFW. Hindi lang po yung piling-pili lang kung kailan kami girahin saka kayo. Alam mo yun? Sana. So, agree ba kayo mga kababae OFW doon sa point ko na
na kahit yung ito, uuwi tayo ng maayos, di ba? Masaya, maganda yung amo natin. Dapat may assistance din. Ako, agree ba kayo yung ganun? Di ba? Kasi kumikita din naman yung gobyerno. Di ba? Sabi nyo, number one, isa sa mga nagdala ng pera dyan sa Pilipinas, yung OFW remittance. Ang laki nang nakukuha nyo sa amin. Tapos, iilan lang yung nabibigyan nyo. It's unfair naman pagka ganun. Asan? Ipakita nyo. Ako, kahit ako gigil din kasi wala man ako nakukuha ding assistance eh. Nung pumunta ako sa OWA, nung kailan ba ako nag-exit, nagka-problema ako, wala. Ang daming hinihingi requirements. Kasi ako, sa inyo na visit na ako. O, diba? Parang ganun. Kaya kayo mga OWA o kayo mga DMW, ganun ang gawin yung batas. Automatic. May makukuha assistance. Hindi yung, kailangan ba magpapabugbog kami? Yung paulit-ulit talaga, kailangan ba may gera para mabigyan ng 170,000? Umayos kayo dyan.